Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong anime. Si David Martinez ay isang binata na tila hindi naapektuhan ng mga pinansyal na problema ng kanyang pamilya sa kabila ng kahirapan, at ito ay sa kabila ng kanyang pag-aaral sa prestihiyosong Arasaka Academy sa ilalim ng kahilingan ng kanyang ina na si Gloria noong taong 2076. Si David ay nagdudulot ng mga ilegal na pagbabago sa kanyang cyberware upang maiwasan ang pagbabayad para sa kinakailangang update at patuloy na makapag-aral. Sa daan pauwi, nagkaroon ng maikling argumento si David sa kanyang ina bago siya masangkot sa isang drive-by shooting na nagdulot ng malubhang pinsala kay Gloria. Sa kagustuhan ni David na mabayaran ang mga gastusin sa ospital, natuklasan niya ang pagnanakaw ni Gloria ng military-grade Sandiva-Stan spine implant. Si Tinoka, ang ama ni Katsuo at isang executive ng Arasaka, ay napansin na si David ay nakakagamit ng Sandiva-Stan ng walang malinaw na epekto, kaya't ginawang valuable test subject para sa kanilang bagong produkto. Samantalang si David ay naglalakad-lakad na walang direksyon sa lungsod, nakakakilala siya kay Lucy, isang batang netrunner, na pumayag na maging katuwang niya. Nahulog si David dahil sa sobrang paggamit ng kanyang Sandiva-Stan pagkatapos ng isang gabi ng pagnanakaw sa subway. Inireturn siya ni Lucy kay Doc, na nagreseta ng immunosuppressants at binalaan siyang huwag gamitin ang Sandiva-Stan ng higit sa 2 beses sa isang araw. Bagamat tila may kahangahangang tolerance si David dito. Iniimbitahan ni Lucy si David sa kanyang apartment, kung saan ipinakita niya ang kanyang pangarap na mapunta sa moon. Ngunit ito ay lumabas na isang palabas lamang para may bentahan si David sa isang gang ng Edge Runners. Inaatakahan si David ng gang, na pinamumunuan ni Maine. Malalaman ni David na binente ni Gloria ang Sandiva-Stan kay Maine bago siya mamatay at isa itong kakilala ni Gloria. Nagpapakilala si David bilang anak ni Gloria at nag-aalok na magtrabaho kay Maine upang patunayan ang kanyang compatibility sa Sandiva-Stan. Pagbalik ni David sa kanilang tahanan, nawalan siya ng tiwala kay Lucy. Kinabukasan, sumali si David sa gang at iniharap siya ni Maine sa iba pang mga miyembro, sina Kiwi, Dorio, at Pilar. Kasama siya sa isang heist para magnakaw ng navigation data mula kay Maxim, isang driver ng Arasaka. Dahil sa mga di inaasahang komplikasyon, napilitang nakawin nina David at Lucy ang limo ni Maxim upang makuha ang data. Sinagip sila ni Maine mula sa isang Tiger Claw biker na ipinadala ni Maxim upang sila'y patayin. Inindok si David ni Maine sa gang matapos maipakita ang magandang performance sa trabaho. Si Faraday, ang fixer ni Maine, ay nagpakilala kay David sa pagkuha ng navigation data mula kay Maxim para malaman ang galaw ni Tanaka. Iniimbitahan si David ng paaralan na bumalik, ngunit polite niyang tinanggihan. Bilang bagong recruit, train si David at tinuturuan ng ibang miyembro ng gang, kabilang ang pagtuturo kay David ng pagmamaneho ni Maine, at pagtulong sa iba't ibang trabaho kasama ang pagsugpo ng isang gang ng scavengers, pagtulong kay Lucy sa pickpocketing, at pag-rescue kay Rebecca mula sa Maelstrom gang. Habang nakikipagtulungan si David sa gang, nahuhulog siya sa gang at nagiging masaya sa kanilang kampanya. Ngunit si Pilar ay nagsimulang manggulo sa isang homeless na umiihi sa kalsada. Ipinakita ng homeless na ito na may cyberpsychosis, at bigla itong pumatay kay Pilar gamit ang isang nakatagong baril. Agad itong napagtanto ni David nang tumakbo siya pauwi mula sa isang bar. Kinilala ni David ang biktima bilang isang cyberpsycho at siya ay inatake nito sa kalsada. Gumamit si David ng Sandiva-Stan at pinatay siya ni Maine. Sa kagulat-gulat na pangyayari, iniharap ni David ang sarili sa cyberpsycho at pinatay ito gamit ang Sandiva-Stan, habang ang ibang miyembro ng gang ay natitira para ayusin ang kaguluhan. Lumantad si Lucy at inamin na ang kanyang pangarap na mapunta sa moon ay totoo. Ipinakita niya kay David ang isang virtual reconstruction ng lunar surface bilang isang pang-aakit, ngunit siya'y nabigo dahil ito ay isang ruse para patulan si David sa isang gang ng Edge Runners. Hinahanap ng gang ang karagdagang impormasyon tungkol kay Tanaka, at si Kiwi ay nagtuklas na siya'y lihim na sumasali sa iligal na laban na ginagawa ni JK. Natuklasan ni David ang intiels na JK ay kay Jimmy Kurosaki, isang kilalang snuff BD director at custom tuner ng BDS para sa mga espesyal na kliyente kagaya ni Tanaka. Nagsusumikap ang gang na kidnapin si JK upang maging daan sa ambush kay Tanaka. Ngunit nagtagumpay si JK na maka-eskapo, na siyang nagresulta sa pagkakasakot kay David at pagtakas ni JK kasama si Lucy at Dorio. Ang pagtatalo ni David sa kanyang traumatic BDS ay naging dahilan para mahulog siya sa kamay ni JK, ngunit sa tulong ni Lucy at Dorio, nakuha nila si JK na pumayag na makipagkasundo kay Tanaka. Ngunit hindi nawawala ang pangamba ni JK kay David, na sinabi na ang paggamit ng Sandiva-Stan ay magdadala sa kanya sa cyberpsychosis.
Dumating si Tinoka upang makipagkita kay JK, at siya'y nakapture ng gang. Ngunit bago ito mangyari, si JK ay napatay sa isang engkwentro sa trauma team. Kinailangan ng gang na magtago kasama si Tinoka habang kinukulit pa rin si David ng mga salita ni JK. Nagsimula ng magpakita ng senyales ng cyberpsychosis si Maine, na nawawala ng kontrol sa kanyang mga implant, nadadapa ng bigla, naghahallucinate, at nagkakaroon ng matinding mood swings. Sa kanyang pag-uwi mula sa bar, siya ay inatake ni Kiwi na nagtatangkang manghak sa cyberware ni Tinoka, at siya ay nasaktan ng malubha. Sumang-ayon si Lucy na maging kapalit ni Kiwi sa pagtulong kay Tinoka, pero kung mananatili ang layo ni Maine at kasama si David. Habang si Tinoka ay nasa kontrol ni Lucy, nagbigay ito ng mensahe kay David na siya ang dahilan kung bakit naibalik ang kanyang pag-aaral sa academy, at na mayroon pa siyang kinabukasan doon. Ngunit inihatid siya ng mga Edge Runners sa pagtakas kasama si Lucy at Dorio. Nagsimula ng magpakita ng mga palatandaan ng cyberpsychosis si Maine, na nawawala ng kontrol sa kanyang mga implant, random na napuputol sa pag-iisip, naghahallucinate, at may malaking pagbabago ng mood. Ito'y nadulot ng hindi inaasahang pangyayari na siyang nagdulot ng pag-atake niya kay Kiwi habang ito ay nagtatangkang mag-hack sa cyberware ni Tinoka. Nagkaroon ng pagkakataon si David na baguhin ang direksyon ng kanyang buhay, at ito'y nagsimula sa pagsasalita niya kay Tinoka. Ang mga pangyayari ay nagdadala ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ni David at ng kanyang nakakasamang mga Edge Runners. Ang kaganapan na ito ay nagdulot ng mahabang tigil hininga kay David, na nagbunga ng pagkaka-short out ng neural implant ni Tinoka. Ang panganib ng buhay ni Lucy at Doria ay bumabalot sa pangyayaring ito. Matapos ma-disconnect ni Doria si Lucy ng ligtas, ngunit ang hadlang sa jammer ng kanilang grupo ay na-disable, nagkaroon ng posibilidad na ang trauma team ay makakuha ng vital signs ni Tinoka. Sa harap ng kaguluhan, si Maine ay bumigay sa kanyang cyberpsychosis, na nagresulta sa pagkamatay ni Dorio habang ito ay nagtatangkang protektahan si Maine. Sa pagitan ng mga hakbang para iligtas si Maine mula sa awtoridad, si Maine ay sumabog kasama ang bangkay ni Dorio, iniwan si David na magtatagong kasama ang mga cybernetic arms ni Maine. Si David, bagamat sadyang nahirapan, ay bumangon bilang bagong leader ng Edge Runner Group na dati pinamumunuan ni Maine. Ang kanyang katauhan ay mas pinalawak pa ng mga implants na mula mismo kay Maine. Subalit, kahit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, hindi pa rin niya nagagawang muling mapanumbalik si Lucy sa kanilang grupo. Pagkatapos ng isang tagumpay na misyon para kay Wake Echo, kung saan iniligtas ang isang VIP mula sa Maelstrom Gang, si David ay inalok ni Faraday na kumuha ng trabaho laban sa Arasaka. Si Lucy, sa kanyang pagiging bukas, ay nagbahagi ng kanyang nakaraan bilang isang dating miyembro ng espesyal na koponan ng Child Net Runners ng Arasaka. Siya ay naging bahagi ng pangunahing koponan na itinuturing na panganay sa pagsusuri at pagsaliksik ng lumang net para sa mga nawawalang data. Ang pagganap ng kanilang koponan ay hindi nasayang, subalit nag-uumapaw sa panganib ng rogue eyes at malware, na ikinamatay ng isang malaking bahagi ng kanilang koponan. Ang kalagayan ni Lucy ay nagbago nang makatakas siya mula sa Arasaka at dumating sa Night City. Isaalang-alang ni Lucy na sa kabila ng dati niyang pagiging mapagbigay, ngayon ay mas iniintindi niya ang kalusugan ni David. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang paglantad ni Faraday sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Tinoka ay nagdulot ng pangangamba sa grupo. Iniutos ni Faraday kay David na atakihin ang isang Arasaka convoy, isang misyon na magiging pangunahing bahagi ng kanyang plano upang mapanatili ang kanyang sariling posisyon sa kumpanya. Sa tagumpay ng kanilang misyon, natuklasan ni David ang Cyber Skeleton, isang teknolohiyang nakatago sa pangunahing kargamento ng convoy. Subalit, hindi naglaon, si Faraday ay nagtakwil sa kanilang mga plano. Pinilit niya si David na i-install ang Cyber Skeleton, isang pagkakamali na nagdulot ng labis na pasanin sa katawan ni David. Inatasan si David na sirain ang puwersa ng Militech, ngunit nagrebelye siya at nagdesisyon na baguhin ang kanilang plano. Sa halip, itinambol ni David ang puwersa ng Arasaka, isang pagkilos na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang sarili. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa pagpapalaya ni David kay Lucy sa kabila ng pag-atake ng puwersa ng Arasaka. Ngunit sa huli, ipinadala ni Arasaka si Adam Smasher, isang legendang cyborg, upang durugan si David. Sa gitna ng laban, si Faraday ay napagtripang mapatay, at si Adam Smasher ay nagdulot ng kamatayan kay Rebecca. Sa kabila ng pagsusumikap na iligtas si Lucy, si David ay hindi nagtagumpay at namatay na masaya sa kaalaman na ligtas si Lucy at walang pagsisisi. Sa mga sumunod na pangyayari, si Lucy ay nagampanan ang pangarap na makapaglakbay sa buwan, ngunit ang kanyang kasiyahan ay nabahiran ng pag-alaala kay David na wala na sa kanyang piling.
Salamat sa panood, mag-subscribe para updated ka sa mga bagong anime recaps.